Ayos ka lang ba? Nasaan ang sugat mo? Kiawan, uminom ako ng alak. Bumangga ako ng tao sa kotse. Ayokong makulong. Pwede bang sabihin mong ikaw ang nagmamaneho? Pwede ba? Ito na ba ang 51 hiling mo? CJ, pagdating ng pulis, sabihin mo sa kanya. Hindi mo talaga hinawakan ang kotse. Uminom ka lang ng alak. Naiintindihan mo ba? Tara na. Kuya Gu, hindi ka na dapat gumawa ng ganitong kalokohan. Tingnan mo kung gaano kabait si At Kiawan sa'yo. Lolo Gu, Zikiawan Nuyo. Talagang isang tapat na aso. Handang makulong para sa'yo. Kung ipapapatay mo siya, hindi kaya niyang kumindat? Sige, talo ako. Ang 5 milyon, sa'yo. Anong ibig niyong sabihin? Yan, hindi ka bumangga ng tao. Sabi ko na nga, huwag mong subukan ang katapatan niya sa akin. Mga walang kwentang laro. Kiawan, ako. Buti naman, okay ka lang. Kiawan, handa kang makulong para sa akin. Bakit? Masisira ang buong buhay mo sa kulungan. Kasi mahal kita. Natapos na ng host ang 51 hiling ng Mel Lead. Isang hiling na lang kapag natapos ang huli. Makakabalik ka agad sa original na mundo at mabubuhay muli ang minamahal na silinsunan. Sa wakas, isa na lang ang hiling. Malaya na ako. Hindi ako kabilang sa mundong ito. At hindi ko talaga mahal si Gugian. Ang mahal ko ay silingsunan. Pero noong araw ng kasal namin, may aksidente. Ingat. Sunan. Para maprotektahan ako, malubha ang sugat niya at hindi nagising. At ako, napunta sa parallel world na ito. At naging isa pang Kiawan. Matagumpay na na-activate ang system. Basta tanggapin ng host na si Kiawan ang 52 hiling ni Guguyan at magdadalang tao para matapos ang misyon. Makabalik sa original na mundo at mabuhay muli ang minamahal na silinsunan. Para matupad ang kanyang mga hiling, naging alipin ni Gugian. Kahit gaano kalala ang hilingin niya sa akin. Hindi ako tatanggi. Ang gusto mo, Basahin mo siya. Oh. akala ng lahat, sobra na ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit para magkaanak sa kanya. Gabi-gabi akong pumupunta sa kanyang kama, nagmamakaawa. Kaya naman inayawan at kinamuhian niya ako. Huwag mong subukang bumawi sa ganitong paraan. Habang ginagawa mo ito, lalo kitang nasusuklaman. Buti na lang, buntis ako, ngayon lang. Isang hiling na lang. Yan, may sasabihin ako sa'yo, buntis eh. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi na, wala. Ang huling hiling. Kapag nagawa mo, pakakasalan kita.
Ipapahayag ko sa publiko na ikaw ang Inragyu. Ano? Ibigay mo ang kornya mo kay Shensi. Ang ika-52 hiling, ang huling misyon. Kapag natapos, ang host ay maaari nang bumalik sa orihinal na mundo, buhayin si Linsunan. Ano pa? Ang hiling na ito ay magdudulot ng permanenteng pinsala sa iyong mata. Kahit bumalik ka sa orihinal na mundo, hindi na ito may babalik. May glaucoma si Sisi, bata pa siya. Hindi dapat magkaproblema ang kanya. Alam mo namang naghahanda ang kumpanya para mag-ipo. Si Sisi ang lead designer. Kung may lumabas na negatibong balita, Ang IPO NG Kiawan. Pangarap ni Kuya Gian. Ayaw mo namang masira ang pangarap niya, di ba? Nakakatawa, malabo lang ang mata ni Shensi. Asa na kunin yan? Ang kornya ko, talagang sila ang tunay. Isa, nagmamadaling patunayan ang pagmamahal, ang isa ay abusado dahil sa pagmamahal. alam mo, hindi kita pinilit kailanman. Lahat ng dati, kusa mong ginawa, pero ngayon. Sana iisipin mo ang kapakanan ng lahat. Magpapadala ako ng mag-alaga sa'yo. Pipirmahan ko. Talagang payag ka. Siyempre payag ako. Sabi ko na nga ba, mahal kita. Basta masaya ka. Gagawin ko ang lahat. CJ. Iseskidul ang operasyon sa susunod na linggo. Alam niyang gusto ka ni Kuya Gu. Pero ganito pearin siya, TSK. Talagang isang sanasad, wala nang natira sa huli. Kami ni Kuya Gian, magkasama na simula pagkabata. Pwede ba siyang makipagkompetensya? Kayat Kornia Pa. Kahit kunin pa ang puso niya, hindi pa rin siya papansinin ni Kuya Gian. Malamig na, umuwi ka na ng maaga. Bakit ang lamig ng katawan niya? Naku, ang sweet Montag Kuya Gu. Paano mo nalaman na giniginaw ako? Kuya Gu, nakapirma na siya. Hayaan mo na siya. Tara na. May operasyon pa siya, dapat walang mangyari sa katawan niya. Wala naman siyang pake, pag alis ko na lang. Sasabihin sa kanya ang balitang ito. Isang linggo na lang, Sunan, hintayin mo ako. Mahal. Ano naman ang regalo mo para sa akin ngayon? Teka, hindi ka pa nagwi-wish. Siege, susundin ko ang mahal ko. Saan ka pa makakahanap ng babaeng ganito? Bakit hindi alam ni Boss Gu na pahalagahan siya? Maligayang kaarawan, Sunan. Paano mo nalaman na birthday ko ngayon? Nga, birthday din ni Gugyan ngayon. Boss Gu, ang misis mo nagluto ng pansit para sa iyo. Buong hapon siyang nagtrabaho, ayaw niyang tulungan ako. Marami siyang sugat sa kamay. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin.
Teka. Hindi ka pa nagwi-wish. CJ. Sana maging successful ang operasyon ni Sisi. At magtagumpay ang kumpanya. Sana rin, Kiawan, okay ka na ngayon. Ingat! Gising ka na. Tatawagin ko ang doktor. Doktor. Ano ba naman ito? Hindi mo alam ang kalagayan ng asawa mo? Paano mo pinayagan ang isang buntis? Doktor, huwag niyo pong sabihin sa kanya na buntis ako. Gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Naku, ang mga kabataan ngayon. Ikaw, matuto kang mag-alaga sa kanya. Kiawan, may tinatago ka ba sa akin? Huwag kang mag-alala, nag-aalala lang ako baka may mangyari sa'yo, yung kornea. Huwag kang mag-alala kahit mamatay ako sa lugar na ito. Hindi ito makakaapekto sa cornea transplant. Kung ganun, wala ka ng dahilan para ipagtanggol ako. Kiawan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ilan ba ang buhay mo? Ayoko lang na masaktan ka. Pag namatay ka, babagsak ang misyon ko. Lahat ng pagsisikap ko ay mawawala. Minsan hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Mahal mo ba talaga ako? Siyempre. Kung kailangang may magdusa sa ating dalawa. Sana ako na lang. Hindi ikaw. Talagang hindi maintindihan. Sige, dahil nasa ospital na tayo. Tamang-tama, gawin na natin ang preoperative check-up. Ang ganda. Pero wala akong attachment sa lahat ng ito. Hindi pa oras ng operasyon, bakit ka nandito? Kiawan. Ang galing mo talaga, minamaliit ko lang pala kita. Gian, laruan lang kita. Wala ka bang malay sa sarili mo? Lumabas ka nga. Bilangin mo kung ilang bises ka nang nilalaro, 50 bises. 51 bises, ang pagpapakasal sa'yo ay panlilinlang lang. Ako ang tunay na mahal ni Gian. Kung maglalaro ka pa, maniniwala ka bang papatayin kita? Pasensya na ate, alam ko na ang mali ko. Hindi ko na kukunin ang cornea mo, huwag mo na akong saktan. Nasaktan ka ba? Okay lang, Gian. Hindi kasalanan ng ete kung ako ang nasa kalagayan niya. Magagalit din ako, dapat talaga akong saktan. Kiawan, ano ba talaga ang gusto mo? Ikaw ang pumirma, ikaw rin ang nanakit. Ako ang nagpilit sa iyong mag-donate ng kornea. Bakit mo ibinubunton kay Sisi? Wala akong ginawa. Paulit-ulit mong sinasabi na tutuparin mo ang 52 kong kahilingan. Hindi ba't gusto mo lang ng pangalan? Pumayag na ako. Hindi ka pa rin ba kontento? Alam mo ba kung gaano kahalaga si Sisi sa akin? Sabihin mo, ilang sampal ang ibinigay niya sa'yo? Parang 3 yata, hindi ko na matandaan. Okay lang, Kuya Gian. Pinatawad ko na siya. May paliwanag ka ba? Paliwanag? Anong paliwanag ang gusto mo? Kailan ka naniwala sa akin? Tama na.
Kung siksunan ito, hindi niya ako pahihirapan kahit kailan. Mag-sorry ka. Kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw mismo ang gumawa. Para may sincerity. Habang lalo mong minamaliit ang sarili mo, lalo kitang hindi pinapansin. Limang araw na lang matatapos na ang lahat. Ngayon ay victory party ni Sisi. Sabi ni Boss Gu, dapat kang sumama. Wala akong gana. Sabi ni Boss Gu, kahit Itali ka, dadalhin ka. Ngayon, ang proyekto ni Sisi ay nakatulong sa kumpanya na makakuha ng milyon-milyong kontrata. Tayo'y magtagay. Salamat sa pagsusumikap ni Sisi. O Siege. Enjoy kayong lahat. Ang tagal nating hindi nakita, Boss Gu. May negosyo akong gustong pag-usapan. Narito na siya para sa iyo. Magaling. Wow, Sisi, ito ba yung bracelet na regalo ni Boss Gu? Ang ganda, alam ko ang meaning ng desig nito. Ito'y simbolo ng pag-ibig. Noong nakaraang linggo lang ito lumabas. Sa auction ng Christie's, binili ito ng isang misteryosong bidder. Sa halagang 100,000,000, hindi ito victory party. Ito'y public declaration of love ni Boss Gu. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Ito ay bonus para sa malaking kontrata na ibinigay sa akin ni Kuya Gian. Milyon-milyong kontrata, 5,000,000 lang ang kita. Pero 100,000 ang bracelet. Malinaw na may ibang meaning. Talagang magaling si Sisi, kahit si Boss Gu, na sobrang yaman at generous, nahuli mo pa. Kiauan. Mukhang kulang pa ang lesson sa iyo noong nakaraan. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo ang mang-agaw ng lalaki kay Shen Sisi. Ano ang mangyayari? Manang, kahit nainggit ka, sa pagmamahal ni Kuya Gian sa akin, hindi mo pwedeng itapon sa dagat ang aking pulsera. Sisi, inapi ka na naman niya. Kuya Gian. Manang, itinapon niya sa dagat ang pulsera ko. Isang pulsera lang, bibilhan kita ng bago. Pero Kuya Gian, yung pulserang yun. Ay simbolo ng pagkilala ng kumpanya sa aking performance. Ito ang aking karangalan. Kung papalitan, wala nang saysay. Kaya kailangan mo talaga yung pulserang yun, tama ba? Oo. Kung ganun, Ang nagtapon, siya ang maghanap.
Nahanap ko na. Kiawan, may lakas ka bang tumanggi? Basta tumanggi ka. Pababayaan kita. Hahanapin ko. Naku, baka natatakot na siya. Ang lamig, antok na ako, baka matulog na lang ako dito. Kiawan. Buksan Montag ang mata Montag. Naku, nahanap talaga. Kahit anong mangyari sa akin, okay lang. Pero, anak, ikaw ang pinakawalang kasalanan, patawad anak. Naku Sisi, ano ba ang ginagawa mo? Sa ganda at talino mo, sino ba ang hindi mo pwedeng mahanap? Bakit kailangan Montag Pia? Ang isang may asawa tulad ni Gugian. Ano ba ang alam Montag? Pinakamadaling kontrolin ang mga may asawa. At saka, hindi mo ba nakita kanina kung paano niya ako pinasaya? At pinahirapan ang kanyang ex-wife. Nakakatawa. Nakakatawa talaga. Kung hindi lang ako may utang sa Loan Sharks. Kahit anong pagsuyo niya, hindi ko siya papansinin. Kaya, hindi mo talaga siya mahal. Magkano ba ang halaga ng pagmamahal? Siya lang ang pinakatanga sa lahat ng mga nagkakagusto sa akin. Papakasalan ko siya at papasok ako sa go-group. Siyempre, pauwiin ko siyang walang dala. Sige, naghihintay si Kuya Gian. Puntahan na natin. Tara na. Gugian, ang katotohanan ito. Ay regalo ko sa iyo bilang pamamaalam. Wala akong pakialam, kailangan mong hiwalayan si Kiawan. Kung hindi, hindi ako magpapaopera. Si Sisi Kiawan ay hindi naman talaga nagkasala. Kuya Gian, hindi ba't? Tunay kang umibig sa kanya? Umibig sa kanya? Impossible. Malapit na ang operasyon. Nag-aalala lang ako baka siya magbago ng isip. Hoy, Laugu, sobra ka ng mag-isip. Balikan mo nga. Yung si Kiawan na sunod-sunuran, kailan pa siya nagbago ng desisyon? Talaga namang wala. Hey! Sa pagitan ni Sisi at Kiawan, kahit sinong lalaki, alam kung sino ang pipiliin. Pero hindi lahat ng lalaki ay may karapatang pumili. Tol, hindi ba't gusto mo pareho sila? Ang lakas ng loob mo. Paano ko sila parehong pipiliin? Hindi ko kailanman pipiliin si Kiawan sa buhay ko. Kiawan. Paumanhin. Noon ay nangako ako sa iyo na ipapahayag ang iyong pagiging Mrs. Gyu. Ngunit hindi ko na itutupad. Sabi ni Sisi, pakakasalan mo ako. Nangako ka sa akin ng isang opisyal na katayuan. Ngayon ay sasabihin mong maghiwalay tayo. Sabi niya, kung hindi ka papayag na maghiwalay, hindi siya papayag sa operasyon. Alam kong nasasaktan ka ngayon pero makinig ka. Pagkatapos ng operasyon, babawi ako sa iyo. Ano man ang gusto mo, sabihin mo ngayon. Ikaw ang nagsabi nito. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong maaga ang operasyon. Kiawan. Seryoso akong nakikipag-usap sa iyo tungkol dito. Hindi kita pinagtritripan. Hindi ako nagbibiro, gusto ko rin na magkaroon ka. Nang malusog na kinabukasan at gusto kong bumalik na agad. Sa aking minamahal na siksunan.
Bakit? Bakit lahat ng hilingin ko sa'yo ay pinagbibigyan mo? Bakit parang laging gusto mong mapasaya ako? Ano ba ang meron sa akin? Bakit mo ginagawa ito? Dahil mahal kita. Tunay ka bang umiibig sa akin? Huwag mong isiping hindi ko alam na ang pagsunod mo sa akin ay may ibang dahilan. Gugyan, dumating ako sa mundong ito para sa'yo. Ikaw lang ang makakatulong sa akin na mailigtas siksunan. Nababaliw ka na. Talagang walang pag-asa. Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ayokong may utang na loob sa iba. Gusto kong maaga ang operasyon. CJ. Kung ganoon, pagbibigyan kita. Ipaplano na natin ang operasyon ngayon din. Nasiyahan ka na ba? Pagkatapos ng operasyon, may sorpresa ako para sa'yo. Ituring mo na lang itong kabayaran sa'yo. May sorpresa rin ako para sa iyo. Hintayin mong makapasok ako sa operating room bago mo tingnan. Kuya Gian, medyo kinakabahan ako. Huwag kang matakot, mabilis lang ang oras. Gu, corneal transplant lang ito. Isang simpleng operasyon. Daang-daang ganito ang ginagawa ko bawat taon. Walang anumang panganib. Wala. Sige na, huwag kang matakot. Kuya Yan, hintayin mo akong lumabas. Huwag kang kabahan, 2 o 3 minuto lang ang operasyon. Mabilis lang. Sa wakas, tapos na ang lahat. Kung hindi ako nangutang sa Loan Sharp, paano ko siya magugustuhan? Kaya naman hindi mo talaga siya mahal. Ano ang nangyayari? Biglang bumilis ang tibok ng puso ng pasyente. Kailangan siyang i-rescue. Maligayang pagbati, tapos na ang misyon. Ang minamahal na silinsunan ay muling nabuhay. Malapit nang umalis ang host sa parallel world. Paalam, Gugyan. Hindi ito possible. Paano siya nagdadalang tao ng anak ko? Hindi ito totoo. Kiawan. Kiawan, Kiawan. Doktor, kumusta ang kalagayan? Gu. Ang iyong asawa ay may history ng sakit sa puso. Bakit hindi mo kami sinabihan ng mas maaga? Ano ang ibig mong sabihin? Habang nagsasagawa ng operasyon, biglang inatake sa puso ang pasyente. Kahit na ginawa namin ang lahat para maagapan. Ngunit wala kaming magawa. Wala kaming magawa. Ano ang ibig mong sabihin na wala kayong magawa? Pakiusap, tanggapin ang aming pakikiramay. Ang iyong asawa ay hindi na naagapan. 3 minuto ang nakalipas. Nawala na ang mga palatandaan ng buhay. Sinabi mo sa akin na simpleng operasyon lang ito. Hindi siya mapapahamak, sinabi mo sa akin. Congenital heart disease, napakahalagang medical history. Bilang kapamilya, bakit hindi mo kami sinabihan ng mas maaga? Sakit sa puso. Malusog ang pangangatawan niya, paano siya magkakaroon ng sakit sa puso? Ang galing mong asawa. Hindi mo alam na may sakit sa puso ang asawa mo? Magandang cornea pa naman. Pinilit mo pa siyang magpa-transplant. Zia. Ang pumatay sa kanya. Hindi. Alam ko na. Siguradong binayaran kayo ni Kiawan, di ba? Magsalita ka. Buntis siya sa'yo, hindi mo rin alam? Tapos itatanong mo pa sa akin, doktor ka ba? Ikaw ba talaga ang asawa niya o ako? Ang ganda-ganda niyang babae. Bakit napunta sa'yo?
Kiawan. Ngayon din, ipaliwanag mo sa akin. Ano ba ang niloloko mo? Kiawan. Tumayo ka, ngayon din, ipaliwanag mo sa akin. Kiawan. Binabati kita, tapos na ang misyon. Bumalik na talaga ako. Sunan. Ang mata ko. Talagang hindi makakita. Sunan. Hui, okay ka lang BA? Pasensya na, saan po ang ospital? Hinahanap ko ang asawa ko. Diretso lang. Salamat. Mukhang baliw itong babae. Sunan. Aray. Sunan-sunan. Sunan. Anan. Sunan. Ikaf BA ito. Ikaw nga talaga. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Pasensya na, nag-alala ka. Kiawan. Wala ka bang magawa? Tumayo ka. Hindi si Kiawan. Simulan ang pagbura sa lahat ng bakas ni Kiawan. Ano yung ingay kanina? Hindi ito si Kiawan, nasaan si Kiawan? Kiawan, mag-operasyon ngayon. Hindi BA sinashen si Etwanghan? Walang pasyenteng nagngangalang Kiawan dito. Niloloko mo ba ako? Nakita ko mismo na pumasok siya sa operating room. Niloloko mo ako. Siya ang nagpa-opera sa kanyang kornea. Ito ang kanyang sulat kamay na donation letter. Baka nagkakamali si Gu. Impossible. Tiyak si Kiawan ang nag-utos sa inyo. Tama ba? Akala niya mapapalambot ang puso ko sa ganito. Hindi siya magtatagumpay. Ang lakas ng loob na hindi sumagot sa tawag ko. Hindi kita patatawarin. Nasaan si Kiawan? Saan si Kiawan? Gu, bakit ngayon ka lang dumating? Nababagot na si Sisi sa paghihintay sa iyo. Kuya Gu, gumaling na ako lahat. tingnan Montag. Nasaan si Kiawan? Kiawan? Sino si Kiawan? Kuya Gu, bakit ibang babae agad ang hinahanap mo? Wala ka na bang pakialam sa akin? Sabihin mo sa akin, nasaan si Kiawan? Gu, ano BA ang problema Montag? Wala namang taong nagngangalang Kiawan. Impossible. Kuya Gu, baka sobra lang ang pag-alala mo sa akin. Eto ang sandali. Huwag mo akong hawakan. Kuya Yan, ano ba ang nangyayari sa iyo? Tawagin mo akong bugyan. Hindi tayo close. Huwag mo akong abalahin sa paghahanap kay Kiawan. Puro Kiawan ang nasa bibig mo. Ito ba ang Kiawan na yon? Ano ba ang sinabi sa iyo ng cute na yon? Ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kung may masasabi ka pa tungkol sa kanya, hindi lang sampal ang aabutin mo. Kiawan. Hintayin Montag ako rito. Hoy, Sunan. Anan. Sunan. Masakit BA? Ang sakit.
Sunan. Ang sarap muli sa piling mo. Ang sarap. Huwag kang mag-alala, magkasama tayo palagi. Mukha ka talagang isang tunay na may bahay. Ano ba ang alam Montag? Pinakamadaling kontrolin ang mga may asawa. Nakita mo ba kung paano niya pinahirapan ang kanyang dating asawa para sa akin? Kung hindi ako nangutang sa loan shark, paano ko siya mapapansin? Kaya hindi mo talaga siya mahal. Mahal? Magkano ba ang 1 kilo niyan? Kiawan, alam kong hindi ka mabubuhay nang wala ako. Isang gabi pa lang, hindi mo na napigilan. Sunan, kain na tayo ng almusal. Anan, Anan. Sunan. Ayos ka lang ba? Sunan, pasensya na. Gusto ko lang gumawa ng lugaw na paborito mo. Pero ngayon wala na akong silbi. Kahit itong maliit na bagay, hindi ko magawa ng maayos. Hindi kasalanan mo. Magaling ka na. Halika, dahan-dahan. Pero ngayon, hindi na ako makakita. Nandidiri ka ba sa akin? Anong sinasabi mo? Noon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Ngayon, ako naman ang mag-alaga sa iyo. Anan, dahil sa akin ka naging ganito. Ako ang dapat humingi ng tawad, Anan. Hayaan mo akong maging mata mo. Hindi na kita painin sa hinahara. Ako na ang magliligpit. Okay lang. Para sa iyo, kahit ano ng sakripisyo. Gagawin ko. Nasaan si Kiawan? Bakit hindi siya ang nagluto? Gu ay lagi akong nagluluto. Si Kiawan ba ay bagong katulong? Hindi mo kilala si Kiawan? Hindi. Lumanggu, bakit ka baliw? Wala talagang taong nagngangalang Kiawan. Sa operasyon ngayon, walang pasyenteng nagngangalang Kiawan. Kiawan, Kiawan. Sino itong kit na to? Kahit ang litrato natin nawala. Baka wala talagang Kiawan. Ako lang nagkakamali. Gu, bakit ang lampara na ito ay nasira at pa rin may dugo? Tatawagin ko ang maintenance para ayusin. Ingat! Hindi. Hindi ako nagkakamali. Saan galing ang lugar na to? Nakalagay lang po yan sa kawali. Naisip ko ang iba pang mga lingkod ay ginawa ito. Ano ang mali as agu? Kung ayaw nyo po, gagawa ako ng bago. Huwag na. Ito ang lasa ng lugaw ni Kiawan. Pinagsikapan mong makipagsabuatan sa napakaraming tao. Titignan ko kung anong laro ang ginagawa mo. Naku, ang bilis mo namang magpatalo. Kuya Gu. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magpakita sa harap ko? Umalis ka.
Sandali, bakit bigla kang nagbago? Dahil ba sa babaeng nagngangalang Kiawan? Matagal ka na siyang hinahanap. Binalaan na kita minsan. Mukhang hindi mo narinig ang sinabi ko. Kuya Gu, hindi ba't ako dapat ang minamahal mo? Kung hindi ako nangutang sa Loan Shark, hindi ko siya mapapansin. Kuya Gu, pika ang video na yan. May gustong maghasik ng away sa ating dalawa. Maniwala ka sa akin. Wala naman talagang relasyon sa pagitan natin. Ang taong mahal ko, si Kiawan lang. Paano nangyari yan? Anan. Sinabi sa akin ng ospital na may available na kornea, tatawagan nila tayo. Huwag kang masyadong mag-alala. Alagaan kita. Okay lang. Basta't kasama kita palagi. Anan. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Kakalabas ko lang sa ospital at hindi ka rin makagalaw ng maayos. Maami pa akong trabaho sa kumpanya. Gusto kitang kumuha ng yaya para alagaan ka. Ako, Nandito na. Sunan. Anan, ito ang pinsan ko. Kakagraduate lang niya. Wala pa siyang trabaho. Kapag nakahanap na siya, alis na siya. Anong tako? Bulag naman siya, hindi niya makikita. Paano kung marinig niya? Sunan, anong pinag-uusapan ninyo? Vala. Kung pinsan mo, tirahan na niya dito. Salamat, ate. Huwag kang mag-alala, alagaan kita. Pati na rin ang Minamahal Montag. kanina pa nagpapakasanto, ngayon hindi na? Bruha, 5 taon na, hindi ka pa rin nagsasawa. Ano ang gagawin mo sa bulag na yon? Alam Montag naman eh. Krisis sa utang ang kumpanya ngayon. Bago umalis ang mga magulang ni Kiawan, marami silang naiwang mana para sa kanya. Kapag nakuha ko na, Ivanan ka una ziya. Gaano pa katagal ang hihintayin ko? Malapit na. Nakatulong ng malaki sa akin ang aksidenteng nagpabulag sa kanya. Sunan. Sunan, nandyan ka ba? Sunan. Ano ang ginangyari, ate? Nakita mo ba ang kuya mo? Hindi ko siya mahanap eh. Alam niyang malapit ka nang magkaroon at natatakot siyang masaktan ka. Kaya bumaba siya para bumili ng gamot sa sakit. Siksunan talaga, hindi man lang nagpaalam sa akin. Pinapabantayan pa ako sa'yo. Pasensya na. Walang problema, ate. Mahal na mahal ka NG pinsan ko. Ayaw lang niyang mag-alala ka. Hindi na kita abalahin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kuya mo. Siege. Ingat ka, ate. Kiawan. Nasaan ka talaga? Lumabas ka. Totoo bang buntis ka sa akin? Sinabi mo sa akin ang lahat. Tapos nawala ka ng parang bula. Para lang akong pinarusahan, di ba? Bakit kahit anong hilingin ko sa'yo, pumapayag ka? Bakit parang laging gusto mong mapasaya ako? Bakit ako ang karapat-dapat sa ginagawa mo? Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil mahal kita. Kiawan. Naniniwala na ako sa'yo. Huwag ka nang magtago sa akin. Kung wala ka na, ano pa ang saysay ng buhay ko dito? Sunan, bakit mo ako dinala rito? Anan, sabi ni gusto niyang pumunta sa dagat. Naisip ko, sama na rin kita para makalanghap ng sariwang hangin.
Hindi ka magagalit, di ba? Hindi. Basta't kasama kita, okay lang. Oo nga pala, pa sa bagong kasal natin. Binilhan kita ng bagong bahay, nakapangalan sa'yo. Pa, yan sa kasiguruhan mo. Sunan, ang bait mo sa akin. Vala, yun. Ito yung kontrata ng bahay. Pumirma ka na rito, halika. Sa wakas, nasa akin na. Panahon na pawakasan na siya. Tara. Punta tayo ron at umupo. CJ, System activated. Host Gagwian. Sino iyang nagsalita? Gusto mo bang ipagpalit ang lahat ng meron ka ngayon para sa pagkakataong mabuhay sa mundo ni Kiawan? Nang 10 araw. Kilala mo si Kiawan? Sabihin mo sa akin. Ano talaga ang nangyari kay Kiawan? Mangyaring kumpirmahin muna kung papalitan. Gusto ko. Sunan, uwi na tayo. Takot ako. Anan, wag kang matako, nandito ako. Et saka, dahil gusto mong destination wedding as adagat? Kailangan nating masanay ng maaga. Kaya hayaan mo akong ihatid ka na. Sunan, tulungan mo ako. Kiawan. Bilisan mo, gabi na. Walang sasaklolo sa kanya. MM. Ubo. Akala ko hindi na kita makikita. Sunan, Kiawan, ako to. Sunan. Sunan, nasaan ka? Uwi na tayo. Sino? Jan? Kuya, kitang-kita naman na yan ay lalaking kinakasama ni ate sa labas, di ba? Hindi, huwag kang mag-akala. Sabihin mo, sino talaga yan? Linsunan, di ba? Ikaw yung lalaking iniligtas ni Kiawan ng walang pag-atubili. Kanina, nakita mong nahulog siya sa tubig ng walang imik. May kasama ka pang ibang babae, pumatay ka. Ano nang sinasabi mo? Sunan, Kabulastugan. Ikaw tong gwapong salbahe, una pang nagreklamo. Ikaw nga ang humarang sa amin, hindi mo kami pinatulong. Bakit kami ang sinisisi? Alam nyo sa sarili nyo ang katotohanan. Kiawan, sumama ka sa akin ngayon. Hindi ko napapansinin ang mga kalokohan mo dati. Sumama ka sa kanya? Sabi mo hindi mo siya kilala. Sino ba talaga siya? huwag kang magkakamali, talagang hindi ko siya kilala. Umalis ka na. Babae ka ng bugyan ko. Walang sino mang makakapanghimasok sa'yo. Kaya pala. Nung ako'y nasa ospital ng ilang araw, hindi mo man lang ako dinalaw. Akala mo papatay na ako, kaya't agad-agad kang sumama sa gwapong to? Nagkarelasyon na kayo? Hindi ko inakalang. Ganyan ka pala. Hawak mo ang babae ko. Gusto mong mamatay. Pakikinggan mo, ako ang nagdidisiplina sa sarili kong babae. Wala kang karapatang magsalita, gwapong salbahe. Babalikan kita. Babae ko siya, ako. Mabuti Kiawan, sa loob ng maraming taon, pinagkalingaan kita ng buong puso, at para iligtas ka. Halos mamatay ako sa ospital. Hindi ka man lang nagpasalamat. Nagdala ka pa ng gwapong, to para saktan ako. Takabi ah? Tigilan mo. Ikaw rin, Gugian, ang nagpapaalis sa akin. Ngayon, ikaw rin ang humahabol para guluhin ako. Ano ba talaga ang gusto mo? Ako ang nandaya sa'yo, bakit siksunan ang pinagbubuntunan mo? Kiawan. Ano ba talaga ang balak mo? Ikaw ang pumirma. Ikaw rin ang nanakit. Ako ang pumilit sa'yo na mag-donate ng kornya. Bakit si Sisi Kiawan ang pinagalitan mo? Wala siyang pakialam sa'yo, hindi niya nga. Tama na. Humingi ka ng tawad. Hindi ako magsusorry. CJ, bayaran mo ng 10 beses, di ba yan ang paborito ni Gyu? Mag-sorry ka. Kung hindi, 10 beses mong babayaran ang consequences.
Doon pala noon. Ako ang nasaktan ng ganito. Huwag mong isipin na mapapatawad kita dahil lang dito. Sasabihin kay o sa ayo, tayo'y maghiwalay na. Hindi kita mapapatawad sa buong buhay ko. Umalis ka. Sunan, Kiawan, ulitin ko, sumama ka sa akin ngayon. bakit ka pa nagpakita dito? Sa loob ng napakaraming taon. Hindi ba sapat ang paghihirap na dinulot mo sa akin? Ngayon, susundan mo pa ako para pahirapan ako. Kiawan, Kung kaya mong magpakita dito, dapat mong malaman. Sa loob ng napakaraming taon, ang lahat ng ginawa ko sa iyo ay pakitang tao lang. Hindi kita minahal kahit kailan. Kaya para parusahan mo ako, gugustuhin mong sirain ang kaligayahan na hirap kong nakamit, tama ba? sumama ka sa akin, babawi ako sa'yo. Impossible. Hindi ako sasama sa iyo. Gugyan, hindi mo ba nararamdaman na katawa-tawa ka? Kahit para sa kapakanan ng bata, sumama ka sa akin. Magsimula tayo muli, pwede ba? Talagang nakakadiri ka. Hindi ba sapat ang paghihirap na dinulot mo sa akin sa loob ng napakaraming taon? Ngayon, gagamitin mo pa ang anak ko para takutin ako. Ganito ba kababa ang mga paraan mo? Kiawan, kung sasama ka lang sa akin, matutupad ko ang lahat ng hiling mo. Kasama na ang pagpapakilala sa'yo bilang asawa ni Liu. At pagputol ng relasyon ko kay Shen Sisi. Isa lang ang hiling ko. Lumayas ka sa mundo ko. Akala ko pa naman magkakaproblema tayo sa paghihiwalay. Hindi ko inasahang ikaw mismo ang lalapit. Kuyalin. Niloko ka niya, wala ka bang nararamdaman? Dahil noon, ikaw ang nagligtas sa kanya. Muntik ka nang mawalan ng buhay. Ililigtas siya? Gusto ko lang siyang hilahin para maging panangga ko. Hindi ko inasahan ang aksidente. Hindi ko talaga siya balak iligtas. Sunan, Sunan, pakinggan mo ako. Talagang gusto kitang iligtas. Wala na akong ibang paraan. Kiawan, kahit maghanap ka ng dahilan, maghanap ka ng mas makatotohanang dahilan. Mas naniniwala pa ako kung sinabi mong nagkamali ka dahil sa alak. Tulong montak ako. Nakakataba. Wala talaga akong magagawa. Pagkatapos nating maaksidente, biglang may lumitaw na sistema, ito ang nagsabi sa akin. Tumahimik ka. Ayaw kong makinig sa paliwanag mo. Ayaw kitang makita. Ito ang mga gamit mo. Kunin mo lahat. Sinusuklian mo lang ng kasamaan ang pagmamahal ng kapatid ko sa'yo. Umalis ka. Walang hiya ka. Ayaw kitang makita. Kiawan, hindi sulit ang lalaking tulad niya. Ikaw, sulit ka ba? Huwag mong kalimutan ang ginawa mo sa akin. Pansinin mo host, mayroon ka pang 8 araw. Buksan mo ang pinto. Linsunan, si Kiawan ay. Oi, hindi ba ito si kabit? Linsunan, si Kiawan ay. Oi, hindi ba ito si kabit? Bakit? Nasaan si Linsunan? Palabasin mo siya. May sasabihin ako sa kanya. Ano? Hinako mo ang babae ko. Ngayon ipagmamalaki mo sa akin? Hindi. Nagkakamali ka, ayaw ko sanang makita siyang masaktan. Gusto kong payuhan kayo pero gabo ka. Hindi mo karapat-dapat siya. Ako gago? Iikaf? Kung hindi dahil sa'yo, kazalan na sana kami ni Kiawan, ikaf. Ang dahilan kung bakit malungkot si Kiawan. Buti na lang dumating ako. Kaya nakita kong itinulak mo siya sa dagat at pinabayaan. Nakita kong may iba kang babae. Niloko mo siya. Ano naman? Sa palagay mo maniniwala sa'yo si Kiawan? Naniniwala ka bang kikilos siya tulad ng aso? Kapag kinawayan ko lang si Kiawan, babalik siya para maglingkod sa akin. Dahil dumating ako. Kaya simula ngayon, hindi ko hahayaang apihin niyo siya. Di bantayan mo siya.
Hindi ko naman siya gusto. Siya ang hindi makahiwalay sa akin. Ang babae ko, hindi mo problema. Kiawan, ipapakita ko sa'yo. Ang tunay niyang pagkatao. Anong kaapatan niyang magmalaki sa akin? Tara. Talaga nga. Zenobia talaga yang laliking yun? Mukhang sincere, ano sa palagay mo? Kung malaman niyang nilalapitan mo si Kiawan, para lang sa kanyang mana, hindi kaya siya mababaliw? Hindi ka o inakala. Mukhang mabait si Kiawan. Pero may ganito pala siyang paan. Muntik na akong maloko niya. Sayang lang, hindi siya nalunod kahapon. Hindi na natin makukuha ang insurance. Pero nakuha na natin ang kanyang ari-arian. Kung papatayin natin siya, baka magdulot ng problema, delikado tayo. Mukhang hindi mo kayang bitawan si Kiawan. Mukhang masyado akong naging mabait sa'yo kagabi. May lakas ka pa para mang-asar sa akin. Pagkatapos ng ating trabaho ngayon, tingnan natin kung paano kita paparusahan. Kiawan. Matagal nang nakangaliwa si Linsunan. Si Luigi ay hindi niya pinsan, kundi ang kanyang kabit. Impossible. Ilang taon na kaming magkasama ni Sunan. Mas kilala ko siya kaysa sayo, hindi siya magluloko. Pero nakuha na natin ang kanyang ari-arian. Kung papatayin natin siya, baka magdulot ng problema, delikado tayo. Gugian. Alam mo na ngayong bulag na ako. Kaya ginagamit mo ang mga recording na ito para lokohin ako. Ano mo mo? Hindi kita niloloko, hindi lang pera mo ang gusto nila. Kagabi sa dagat, sinubukan ka pa nilang itulak sa dagat. Para magmukhang suicide at makuha ang insurance. Kung hindi ako dumating, baka. Huwag mo nang gawing kwento ito. Wala na siksunan sa buhay ko. Bulag na ako ngayon. Hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya. Si Linsunan ay isang gago. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ang dami mong ginawa para sa kanya. Hindi ka man nabigyan ng pagkakataong mapaliwanag. At siya pa ang nangangaliwa. Pati pera mo pinagkakitaan, hindi siya karapat-dapat. Huwag mong sasabihin yan tungkol sa kanya. Kahit sino pwede. Pero hindi ikaw. Dahil ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kiawan. Ganun na lang siya katigas ang puso. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Sumama ka na sa akin. Pwede ba? Gugian, huwag ka nang magpanggap. Alam mo kung paano mo ako trinato noon. Sa palagay mo maniniwala pa ba ako sa'yo? Kiawan, totoo ang nararamdaman ko. Nang iwan mo ako, doon ko lang nalaman kung gaano kakahalaga sa akin. Bukod pa riyan, may dinadala ka pang anak natin. Akala ko para sa akin, para lang pala sa bata. Hindi ko ibig sabihin yon. Gugian ang pakay mo. Hindi ba't para maghiganti ka? Nagawa mo na. Pwede ka nang umalis. Naghihintay sa'yo si Shansisi. Ayaw ko kay Shansisi. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko itataguyod ang batang ito. Wala kang dapat panghinaan ng loob. Isipin mo na lang na hindi ito nangyari. Hindi. Umalis ka na. Pagod na ako. Kumain ka, isang araw ka nang hindi kumakain. Sunan, Layas.
Hanapin mo yung lalaki mo, huwag mo akong kausapin. Sunan, Paalala sa host, 3 araw na lang ang natitira. Paalala sa host, 2 araw na lang ang natitira. Ayaw mo talagang sumama sa akin. huwag kang mag-asa. Wala ng oras, Kiawan. Bago ako umalis, ipakikita ko sa iyo ang lahat. Kung hindi ka naman pala, bakit ka PA pumunta? Hindi ba't sabi Montag? Si Kiawan ang babae mo at ipagtatanggol mo siya? Sige, gawin mo. Ipagkakaloob ko sa'yo. Alam mo ba kung paano nagdaan ang 2 araw ni Kiawan? Walang kinain, walang ininom. Kahit sa panaginip, ikaw ang iniisip niya. Ang tigas ng puso mo. Ang babaeng taksil, hindi karapat-dapat sa aking pagpapatawad. Tumahimik ka. Ikaw ang unang nagtaksil, wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Ano naman? Si Kiawan ay napakabuting babae. Bakit mo siya hindi pinahalagahan? Alam mo ba kung gaano karaming sakripisyo ang ginawa niya para sa'yo? Ha? Nababaliw ka na ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mula na maospital ako, dumalaw ba siya kahit minsan? Sige ang laging nag-alaga sa akin. Ngayon mo sasabihin sa akin kung gaano kalaki ang sakripisyo niya? May sakit ka ba? Wala kang alam. Alam ko, nakita niyang malapit na akong mawala. Kaya umakyat siya sa kama mo para maghanap ng sandalan. Bakit nayon ka o lang nalaman? Na ganito pala kagaling si Kiawan? Subukan mong magsalita ng ganyan ulit. Ah, bulag na ang mata niya. Kasama mo ba? SA kalokohan niyo yan? Ang Wildmontag a. Matagal na kitang tinitiis. Ganyan ka PA lang, sumusuko ka na? Mas mabuting magpatingin ka sa doktor. Baka si Kiawan. Ay may iba pang lalaki. Baka mahava ka PA. Alam mo ba kung gaano kita kinaingitan? Halika, sasabihin ko sa'yo. Kung ano ang ginawa ni Kiawan para sa'yo. 52 na kondisyon, lumanas ng hirap at pagdurusa. Alam mo ba kung paano siya nabuhay nitong mga taon? Dahil lahat sa'yo. Kahit ang buhay mo ay galing sa kanya. Anong karapatan mo para iwan siya? Binigyan na kita ng pagkakataon, kung ayaw mo, huwag kang magreklamo. Pagkakataon? Ha ha ha. Naniniwala ka bang kapag kinawayan ko lang? Si Kiawan ay lalapit na pa ang aso? Hindi tulad mo, na nagpupumili sa kanya. Pero hindi kanya pinapansin. Mali. Lahat ay mali, ako ang nagkamali. Hindi ko makukuha si Kiawan, lalo na ikaw. Hindi niya kailangan ng isang tulad mong basura. Karapat-dapat siya sa mas mabuti. Nababaliw na kayo. 2 baliw kayo. Kahit maniwala ako sa sinasabi mo. Kiawan ay nilalaro mo ng ilang taon. Akala Montag PA. Na gusto ko pa siyang makasama? Linsunan. Kiawan ay dumanas ng hirap para sa'yo. Hindi Montag PA siya mahal? Kung hindi mo siya ayawan, kahit nilalaro ko siya ng ilang taon. Sige, makisama ka na lang sa kanya. At isa pa, buntis siya ng anak ninyong 2. Tangina mo. Gago, kung ayaw mong magbago, huwag kang magtaka. Kung malalaman ni Kiawan ang totoong ikaw. Ito ang kontrata ng bahay, lagdaan mo na. Kontrata ng ari-arian.
Linsunan. Pumayag na magbalikan. Talaga? Pero Pero ano? may kondisyon, kailangan mo munang sumailalim sa corneal transplant. Para gumaling ang mata mo. Kung ayaw niyang makipag-ayos, bakit mo ako niloloko? Corneal transplant. Kailan pa kaya ako maghihintay? Baka hindi ko naabutin sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, tumawag lang sa akin ang ospital. May nakita na silang donor. Pupunta na tayo ngayon sa ospital para magpatingin. Kung pwede, agad-agad na tayo mag-operahan. Talaga? Kain muna tayo. Kailangan natin ng lakas para sa operasyon. Kakain ako. Ako na. Gamitin na lang ang kornea ko. Para makita mo ang tunay na mukha ni Linsunan. Panghihiraman ko rin naman sa'yo ito. Kaya ko na to. Ang tagal-tagal. Ikaw ang laging nag-aalaga sa akin. Ngayon, hayaan mo akong mag-alaga sa'yo. CJ. Halika. Ngayon ko lang nalaman. Ako pala ang pinakamasayang tao sa mundo. Pero ako mismo ang sumira nito. Host, kahit bumalik ka sa original na mundo pagkatapos ng corneal transplant, hindi na ito may babalik, sigurado ka? Sigurado ako. Okay na. Alis na tayo. Sabi mo pagkatapos ng operasyon ko. Nandyan kaya siksunan sa labas? Siya kaya ang una kong makikita pagmulat ng mata? Siya yon. Paano kung patuloy niyang itanong? Ano ang sasabihin ko? Huwag kang mag-alala. Napag-usapan na namin. Pagdating ng panahon, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi rin niya itatanong sa'yo. Totoo. Ilanan, Bakit ngayon ang bait mo sa akin? dahil mahal kita. Kahit ano pa ang mangyari, salamat sa iyo ngayon. Dapat ko bang hayaan mong makita mo ng sarili mong mata? Ang malupit na katotohanan. Paalam, Kiawan. Gugian, nakakakita na talaga ako. Nurse, nasaan yung kasama ko? Zia, umalis na pagkatapos ng operasyon. Umalis? Saan siya pupunta? Hindi ko alam, pero grabe, ang laki ng pagmamahal niya sa iyo. Kahit kornea ng mata niya, ibinigay niya sa iyo. Ano? Kornea niya ito. Oo, hindi Montag ba alam? Hindi niya sinabi sa akin. Ang daming naghihintay ng kornea ngayon. Kung hindi niya ibinigay sa iyo, baka hindi mo alam kung kailan ka makakakuha. Huwag mong sayangin ang kabutihan niya. Ito rin ang iniwan niya para sa iyo. Salamat. Magpatingin ka muna, kung okay ka na, pwede ka nang umuwi. Salamat. Kailan ako pumirma? Hindi mo ba sinabing pinsan mo siya? Ikaf, Ano ang ginagawa ninyo? gumaling na ang mata mo. Tinatanong ko kayo, ano ang ginagawa ninyo? Ete, nakita mo na, bakit mo pa itinatanong? Nakakakahiya pa bang sabihin?
Kung nakita mo na, hindi na ako magtatago sa iyo. Tulad ng nakita mo. Yung relasyon na iniisip mo. Bakit mo ako tinalikuran? Tinalikuran? Pareho lang tayo, hindi ba? Yung lalaking iyon, niloko ka ng ilang taon. Ikaw pa ang may ganang magsalita. Ginawa ko yun para iligtas ka. Iligtas ako? Zeus, huwag mong gawing pa ang dakila. Parang ako pa ang nagpahirap sa'yo. Yung nararamdaman natin sa isa't isa, ano na iyon? Pagmamahal? Mula nang lumapit ako sa'yo, Hindi kita minahal. ang gusto ko lang ay yung mana ng mga magulang mo. Kaya simula pa lang panluloko na ito. Kaso ngayon, wala ka ng pera, wala ka ng tao. Navan ga ako sayo. Oh, alam Montag PA? Yung pinapirmahan ko sa'yo sa beach. Hindi yon kontrata sa bahay. Yun ay kontrata ng paglilipat ng ari-arian. Ngayon, wala ka ng halaga sa akin. Ako. Nasan, yung kontrata? Dapat nandito yun. Ito ba iyon? Bakit nasa yun? Hindi ko inakala na yung taong pinagsikapan kong iligtas. Hindi pala ako minahal. Ibigay mo sa akin yung kontrata. Akala ko ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Pero hindi ko inisip na panloloko pala ang lahat. Kiawan. Kung tatanggalin mo yan, hindi kita patatawarin habang buhay. Ikaf. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Tingnan mo ang ginawa mo. Ito ay bahay ko. Lumabas ka. Bahay Montag? Mula nang tayo ay nakatuluyan. Lahat ng sayo ay akin. Wala na yung kontrata. Marami pa ako enyan. Pipirmahan mo ulit. Bitawan mo ako. Ibigay mo ang pera o mamamatay ka. Kiawan. Gugian. Pagtatangkang papatay, panluloko sa ari-arian, may ebidensya. Sumama kayo sa amin. Hindi ako kasali. Okay ka lang. Salamat. Host, 2 oras na lang. Kahit ano pa ang mangyari. Gusto kong magpasalamat sa'yo. Ikaw ang napakita sa akin. Ng tunay na mukha ni Lingsunan. Marami akong utang na loob sa'yo. Kung may pagkakataon, gusto kong gamitin ang natitirang buhay ko para sa'yo. Sayang. Wala na ring pagkakataon. Ano ang ibig mong sabihin? Ginamit ko ang lahat ng meron ako para sa 1-0 araw sa tabi mo. Nang mawala ka sa tabi ko, saka ko lang nalaman. Gaano ka kahalaga sa akin? Nang makita kitang lubos na nasasaktan dahil sa lalaking yon. Ang puso ko ay parang pinagdidikdikan ng libo-libong kutsilyo. Kaya gusto kong makita mo ang tunay niyang pagkatao. Aray. Ang babaeng akin, si Gugian. Hindi dapat lumuha. Kahit bumalik ang iyong mga mata, hindi na ito muling magiging normal. Alam ko. Pero handa ako. Dahil sa aking katangahan. Nawala ang iyong paningin. Ito ang dapat kong bayaran sa iyo. Alam kong malalim ang nararamdaman mo para kay Lingsunan. Kaya gusto kong makita mo. Ang tunay na mukha ni Lingsunan. Tanging sa ganitong paraan, makakaalis ka sa sitwasyong ito. Ganun ito makatiyak na makakalabas ako. Siyempre. Ikaw ang babaeng napili ko, matatag, desidido, at matapang. At nalaman ko rin na hindi mo kailangan ng sinuman. Dahil ikaw mismo ay sapat na malakas. Kung mas maaga sana, Hindi tayo magkatugma. Isang biro lang ito ng tadhana. Tapos na ang lahat, sana'y makalabas ka sa dilim. At magsimula ng bagong buhay. Naway mabuhay tayong pareho.
Nang may kasiyahan sa ating mga mundo.